Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibyo natin na karma na. Comelec Garcia mag-iimbestiga. Nako po. Senator JB Ejercito at Marcoleta nilabas ebidensya. Yan mga kababayan, patungkol po riyan nating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play at bigyan ng reaksyon ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Eto po ang balita mga kababayan. Sabi po dito sa Abante TNT, posibleng magsagawa ang Commission on Election or COMELEC ng investigasyon sa mga kandidatong tumanggap ng donasyon mula sa mga kumpanyang may umiiral na kontrata sa gobyerno. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia. Nako po. Mukhang target ni Garcia Senate President Chis Escudero, 'di ba? Dahil nalilink po si Escudero ngayon sa isang kumpanya, yung kontraktor, 'di ba? Na nagbigay di umano sa kanya ng 30 million ba yun? Correct me if I'm wrong mga kababayan. 30 million na donation para sa kanyang pangangampanya noong nakaraang eleksyon. Yan, baka yan ang gustong imbestigahan ni Garcia mga kababayan. Okay? Baka gusto rin palitan itong siya sa bagay. Parang ganun ang nangyayari ngayon yung House of Representatives. Galit po kaya Senate President Chis Escudero. Teka lang, baka mag-join force na naman po. Tulad ng nangyari kay Abante. Diba? Yung katunggalin ni Abante na siya po ang nanalo, si Abante pa po. Si Representative Benny Abante pa ang iprinuklamang panalo. Kapag ganito po ang nangyari kay Senate President Chis Escudero, naku, maghanda na lang po ang Senado. Diba? Ano po ang inyong gagawin? Ano po ang inyong, wala naman tayong magagawa kundi magkomento lang. Ano po ang inyong komento dyan? I-comment nyo na lang po mga kababayan. At eto, pasadahan din po natin ang video ito. Yung balitang ito mga kababayan. Nako, eto po ang sabi ni Mayor Benjamin Magalong. May kinausap na akong kontraktor na naglahad na agad sa akin. Ano pa kaya yung presidente kung gusto niyang magkaroon ng quick win? Nako po yung presidente daw mga kababayan, kung gusto ba ng manalo sa laban dito sa flood control project na ito, di ba? Nako, hindi po kakausapin niya ng presidente ng direkta, di ba? Kasi sabi nga po ni Castro, ayaw po ni presidente nang makasakit ng damdamin ng mga ito, di ba? Kaya nga gumawa lang sila ng website, di ba? Kasi kung ikaw ang presidente, na alam mo na ito na yung mga pangalan, mga kababayan, imbestigahan mo na yan. Di ba? Imbestigahan mo na, patawag mo na agad yan. Para umamin talaga yung mga kontraktor na yan. Bigyan mo ng ultimatum, di ba? Kapag hindi kayo umamin, di ba? Parang like yung ginawa, kamay na bakal, di ba? Gaya ang ginawa ni former president, kung naalala niyo po, no? Yung pagbabayad ng tax ng isang kumpanya. Bilyones pala hindi binabayaran. Binigyan po ng ultimatum ni former President Duterte. 10 araw kapag hindi niyo binayaran yan, ipapasara ang inyong mga kumpanya na yan. Diba? O ikaw, you also, di ba? President Bongbong Marcos Jr., dapat ganun po ang gawin mo ngayon. Dahil alam mo na itong mga kontraktor na itong top 15, di ba? Na may pinakamaraming project sa buong bansa at bilyones po, 100 billion, di ba? Dapat
ikaw mismo, bigyan mo sila ng ultimatum para umamin sila. 10 araw, 1 week lang, sige. Kapag hindi kayo pumunta dito sa Malacanang, kapag hindi kayo umamin kung saan napunta ang perang yan dahil binigay naman sa inyo, walang flood control, di ba? Oh, di ba? You are the president. Pero yun nga lang, mga kaubayan, no? Mas mabuti pa nga si Mayor Magalong eh. Pinunta. Sumuko agad eh. Sumuko agad yung kontraktor, oh. Kinausap na ako. Sabi niya, siya pa lang kinausap. Siya pa lang may kinausap, no? May kinausap na akong kontraktor na naglahad agad sa akin. So, meaning, kinonfront po ni Mayor Magalong. Buti pa si Mayor Magalong. Mga kaubayan, may lakas ng loob para kumprontahin ang mga kontraktor na ito. Pero ang ating presidente, hanggang salita lang. Diba? Yun po ang nakikita ko. Base po sa akin nakikita, yun po ang aking opinion, mga kaubayan. Ikaw, ano po ba ang inyong opinion dyan? Mga karibin natin, i-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako, eto naman. Eto hindi ko alam kung ano din to. Bangag din. Bangag din tong representative na ito. Sabi po dito, Representative Romeo Momo Sr., First District ng Surigao del Sur. Surigao, parang kay ano to kay Ace Barbers ba ito, mga kaubayan? Sabi po dito, lagi nating sinisisi ang flood control, di rin natin tinitingnan kung gaano karami ang volume ng ulan. Nako po. Given na po yan. We expect volume ng ulan. Diba? Kaya nga, baha. Flood ka. Kaya nga, flood control project. Kasi ina-expect na po natin na ang volume ng ulan ay talagang babaha. Tapos ngayon, sisisihin mo pa ang ulan. Bakit? Mapipigilan mo ba ang ulan? Sino bang mag-a-adjust? Yung ulan ba? Nag-iisip ba ito? Sino bang mag-a-adjust? Yung ulan? Or yung flood control project? Yung tao mismo? Diba? Because yung ulan, hindi natin alam kung gaano karami yan. Diba? Diyos lang ang nakakaalam. Diba? Tapos, gusto niya ngayon, tingnan kung gaano karami yung ulan. And we expect, kaya nga flood eh. Diba? Kaya nga flood, volume of rains. Diba? Ay nako, hindi ko alam kung, siguro hindi na nila alam kung paano didepensahan itong flood control projects na ito. Kaya pati ulan, sinisisi na nila, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po sa baba. At eto, President Bongbong Marcos Jr., nagbuhat ng sariling bangko. You know? Diba? Yan po ay isang legendary, diba? Sabi po dito, Philippine on track to becoming regional leader. Ayon po kay President Marcos Jr. Ito po, Daily Tribune 42 minutes ago. Indeed, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., indeed, we are on track with our agenda for prosperity and poised to be a leader among nations, especially in the Asia-Pacific region. Saan naman tayo nangunguna? Mga kababayan. Sabi niya dito, prosperity. When you say prosperity, progressive yan, di ba? More on progress. Pag sinabi natin prosperity. But wait. Sabi po dito sa comment, nasa alapaap na naman yata ang ating presidente. Natutulog na naman ba ang ating presidente? Tapos nalimpungatan at ito ang sinabi niya. Kasi hindi po ito ang nakikita ng mga Pilipino. You don't have to lie to other nations just to make us look good, di ba? Yan lang ang problema sa atin. Ayaw pa natin aminin, di ba? Sa ibang mga bansa, sinasabi ninyo, prosperity, we are leading something na among the nations. Sabi nga dito, corruption. We are leading among the nations, no? In terms of corruption, totoo, yan ang totoo. Pero itong prosperity, where is it? Prosperity sa utang, pwede. Pero sa pag-unlad ng bansa, saan? Where is it? Diba? Sa utang, prosperity talaga. At sa korupsyon, kasama yan.
mga kababayan. Kaya nga marami tayong investigation ngayon nangyayari, di ba? About corruption, flood control projects, and others, mga karibin natin. Because yan po ang ginagawa ng gobyernong ito. Ano po ang inyong masasabi dyan? Kaya po kung naniniwala po kayo kay President Bongbong Marcos Jr. that we are becoming a regional leader of prosperity and poised to leaders among nations, sabi niya. Especially Asia Pacific region daw. Nangunguna tayo. Hindi ko lang alam. Pero kung naniniwala kayo, congratulations. Pero doon po sa mga nakakakita ng katotohanan, mas congratulations po sa inyo. Alright? Ito mga karibin natin, pasadahan pa po natin ang balitang ito. Nako, itong si Dilima, uminit ang ulo. Nagsampa po ng kaso si Dilima. Dilima nagsampa ng reklamo sa DOJ laban sa mga prosecutor na gustong buhayin ang kaso niya na may kinalaman sa pinagbabawal na gamot. Ako po. Isipin mo, Dilima, you are not. Sabagay, ano siya ngayon representatives, di ba? Pero, bakit mo naman pakikialaman yung trabaho ng prosecutor? Pabayaan mo sila at i-defend mo na lang yung sarili mo, di ba? Kung talagang wala kang kasalanan, bakit kailangan mo pang magsampa ng reklamo against sa mga prosecutor na ito na ginagawa lang naman ang kanilang trabaho? Di ba? Pero, yun nga ang sabi ko. Pero kung sabagay, ito parang pinapakita niya may kasalanan talaga, siguro talaga ako no? Parang pinapakita niya yung tag dito, yung motibo niya. Teka lang, bakit niyo bubuhayin yung kaso ko? Tapos na yan. Kung makimasilip pa yan, baka makakulong na naman ako. Di ba? Takot lang siguro makulong ulit itong si Dilima, mga kababayan, no? Kaya yan, inunahan niya na. Yung mga nagsampang prosecutor ay sinampahan niya rin ng reklamo. Gano'n. Anyway, sana magtagumpay ka, Dilima, sa kung ano man ang binabalak mo. Ano? Pero kapag ikaw naman ay hindi nagtagumpay, ay good luck lang sa'yo, di ba? Last po natin pag-uusapan, mga kababayan. Eto, anak ni Senator Rodante Marcoleta nagsalita sa House of Representatives. Like father, like son. Pakinggan po natin to, mga kababayan. Ito po. Ang pangalan niya po ay si Representative Paulo Henry Marcoleta. I-disqualify, i-expel, i-impeach, or i-threaten na i-impeach. Bakit hindi lang naman po natin galingan? Meron pa naman po tayong 3 taon. Baka sakali, matalo natin si VP Sara sa 2028. Dapat po natin galangin ang ating co-equal branch. Sinabi din po ng Pangulo sa isa sa kanyang mga panayam at huli-huli sa kanyang sona na ang Pilipino ay sawa na sa sobrang pamumulitika. So, buti pa ang ating Pangulo aware dito. At siyempre, kamakailan ay meron pong ibinalita na meron na naman pong Quadcom version 2.0. Alam naman po natin ang Quadcom ay nagagamit bilang political persecution more than a tool for legislation. At pinakita pa nga po ng Quadcom sa kanilang performance last year that it assumed judicial and prosecutorial roles which is beyond the ambit of its legislative function. Pag malakas ang kalaban, i-disqualify, i-expel, i-impeach, or i-threaten na i-impeach. So yan, mga kababayan, yan pong anak ni Senator Rodante Marcoleta, representative din. Ako, sana ay magpatuloy lang sa kanilang magandang ginagawa itong mag-amang ito. At makita po natin ang magandang resulta, no? At least nawala man si Congressman Senator Marcoleta sa House of Representatives. Ito, meron naman pong another Marcoleta to join the force of Duterte, no? Para labanan po ang mga lukulok
mga naglulukong tonggrista. Yan mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video nito. Eto, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang diungan ay balitang kahit anong pilit yung pagpapabango sa taong bayan ay hindi nyo na mabubudol pa ang mamayang Pilipino. Tila sadyang nasayang lang ang bilang ng taon. Imbis na ilaan nyo sa mga big ticket project ay mas inuna nyo pa ang pamumulitika at tila panggigipit sa mga Duterte para lang kayo ay manatili sa inyong pwesto. Ito ang matinding sigaw ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media at tila dismayado matapos pinutol ng gobyernong Marcos ang pinakamahalagang build program na mapapakinabangan sana ng maraming Pilipino na tila nasayang lang ang nasimulan ng dating Pangulong Duterte na pinakaasam-asam sana ngayon ng taong bayan na tila hindi binigyang tuon ng pamahalaan ng Marcos administration dahil tila mukhang mas inuna pa nito ang bangayan sa politika kaysa pangangailangan ng taong bayan. Kaya naman hindi na nakapagtigil pa si Senator G.V. Ejercito Estrada na tila tahasang magsalita na sa publiko at tila nasampal ng kahiyan at katotohanan ang kasalukuyang gobyerno ngayon na pinamumunuan ni Marcos Jr. at ang liderato ng Kamara na si Speaker Martin Romualdez. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa isang panayam, Senator G.V. Ejercito Estrada tila may matinding ibinunyag sa publiko na dapat malaman ng taong bayan na tila pilit ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Narito ang full video report Ano at kaya ito? kumpirmadong balita na inilabas mismo ng DZAR 1026 News na siyang tila lumampan ng katotohanan at kahiyan sa kasalukuyang gobyerno ngayon at nagpabulabog sa mga nasayang na pinakamahalagang tunay na usapin ng bayan. Gaya na lamang ng nasayang na mga build ticket project ng dating Pangulong Duterte, ang build program na mapapakinabangan sana ng maraming mga Pilipino. Narito at panoorin ang full video. Bayado si Senador J.V. Ejercito sa pagkakabinbin ng mga malalaking railway project sa ilalim ng Administrasyong Marcos na anyay nagpapabagal sa pagsulong ng bansa at pagsasakatuparan ng mga proyektong nasimulan sa Build program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang balita. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, tila nabalam at napabayaan ang mga malalaking infrastructure project na isinusulong sa ilalim ng Build program ng Administrasyong Duterte, partikular na ang South Long Haul Railway patungong Bicol at ang Mindanao Railway System. Sa isang press briefing, sinabi niya na kung mabibigyan ng pagkakataon ay ipapaabot niya mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya sa usad-pagong na implementasyon ng mga proyektong ito. I'm hoping that itong last 3 years, ano lang ang daming political noise, ang daming ganap ngayon, but doon ako frustrate kasi we have a lot of catching up to do. Ang dami nating problema, ang dami nating kailangan gawin para makahabol sa ating mga Asian neighbors, para maging attractive. Kanya mahalaga hindi lamang sa konektibidad, kundi bilang pundasyon para sa paglikha ng trabaho at mas maraming oportunidad ang mga proyekto gaya ng North-South Commuter Railway o NSCR, Metro Manila Subway, Mindanao Railway at PNR South Long Haul. Kaya po nung nasil po yung NSCR and the Metro Manila Subway with Japan, lagi po ako nakasama doon and I was a witness. Na-excite po ako kasi ito na yung di ba? At least mangyayari na. On the hindsight, 1998 pa, panahon pa ng President era, North Rail, South Rail. We lost already almost 30 years. Sabi ng Senador, sa unang taon ng Administrasyong Marcos ay umaasa siyang ipagpapatuloy ang momentum na nasimulan sa ilalim ng slogang Build Better More. Actually, nasiro yan sa budget na nga for last year. Coming from the House, wala na ho, zero budget. Nilagyan ho ng Senado yan ng at least 200 million each for the Project Management Office to continue na at least magtuloy-tuloy yung monitoring, yung studies, yung monitoring ng right of ways na kung may sakaling meron ng entity na mag-take over, ready na tayo. Hit niya ang mga gitong proyekto ang tunay na long-term investment ng bansa
Bukod sa infrastruktura, nagpahayag din si Ehersito ng panghihinayang sa maagang bangayan sa administrasyon. Ang aga ng bangayan, no? Sa administrasyon na ito, 1.5 years, 2 years, nagsimula na ang bangayan. So, yan kasi po ang inuna ng administrasyong ito, mga kababayan. Instead na unahin po yung mga mahalagang proyekto ng ating bansa na pwedeng pakinabangan. Sabi nga po ni Senator J.V. Ejercito, not only sa pagpapaganda ng ating bansa, pero para rin po sa trabaho ng ating mga kababayan. Pero wala po tayong nakitang ganun, mga karibin natin, at bagkos ay pinabayaan po yung mga existing na mga proyekto ng dating administrasyon, mga kababayan. So ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. At yan, maraming salamat po